Maligayang bagong taon po sa atin lahat. Mabuti po ba ang Panginoon? Yes, sige po. Tayo lagi-lagi. Tayo po ay tumayo at manalangin, O Lord. Yes, O Lord, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Lord, at pinapupurihan po namin kayo. Lord, alam po namin na ang nakaraang taon po ay punong-puno ng challenges, punong-puno po ng mga sakit karamdaman, O Lord. Nagpapasalamat po kami, O Lord, sa nakaraang taon dahil patuloy po ninyong tinugon ang panalangin ng bawat isang pamilya, bawat isang kasama sa kongregasyon, O Lord. Patuloy po ninyong binigyan ng kagalingan ng aming sakit karamdaman, O Lord. Kayo po ang patuloy na nagbibigay ng provision sa aming mga buhay araw-araw, O Lord. Alam po namin, O Lord, na ang aming pong buhay hindi puro kasiyahan. Alam po namin, O Lord, na sa panahon ng kapighatian, kayo lamang po ang aming makakapitan, O Lord. Sa oras po ng kakulangan, O Lord, kayo po ang nagbibigay ng kasapatan, O Lord. Sa panahon po ng pagsubok, O Lord, kayo lamang po ang pwede magbigay ng pag-asa sa aming mga buhay. Sa papasok na taon, O Lord, patuloy po namin pinapanalangin ang inyong gabay, inyong direksyon, O Lord, at inyong pong patnubay sa aming araw-araw na pamumuhay, O Lord. Alam po namin, O Lord, na patuloy po kami makakaranas ng inyong mga pagsubok at alam po namin na kayo lamang po ang palaging nasa aming tabi para po kami mapabuhay, O Lord. Lord, sa araw na ito, O Lord, nagpapasalamat po kami sa binigay ninyong panibagong buhay sa bawat isa sa bagong taon na to, O Lord. Alam po namin na kung wala po kayo, wala po kaming magagawa. At bago po kami magsimula ng aming pagsamba, O Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, O Lord. Tulad po ng nasabi, marami po kaming kasalanang nagawa sa isip, sa gawa. Hindi man sinasadya, O Lord, patawad po. Sapagkat hindi po kami magiging karapat-dapat sa inyong harapan kung hindi po kami makakahingi ng inyong kapatawaran, O Lord. Sa pag-aawitan po namin, O Lord, pinipray po namin na i-bless nyo po ang music team. I-bless nyo rin po si Pastor na magbibigay po ng inyong salita sa araw na ito. Panalangin din po namin, O Lord, na ang aming mga kapatiran na wala pa rito sa church ay igabay po ninyo ng ligtas, O Lord. At sa huli po, O Lord, alam po namin na kayo lamang po ang aming pag-asa, kayo lamang po ang aming kasapatan, O Lord. Ang lahat po ng papuri at pagsamba ay para sa inyo lamang sa matamis na pangalan ng inyong anak si Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen, hallelujah. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Even the gates of hell shall not prevail in our worship. Amen. Amen. We will arise this 2026. Arise and shine to the Lord. Hallelujah. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have the reason to celebrate. We have the reason to sing. The windows of heaven are open. Blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come.
your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Rise, shine, arise, shine, for your light has come. We have the reason to celebrate, we have the reason to sing. The windows of heaven are open, blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Rise, shine, arise, shine, for your light has come. Arise, shine, arise, shine, for your light has come. Arise, shine, arise, shine, for your light has come. Amen, Lord. Hallelujah. We will arise, Lord. Hallelujah, Jesus. Are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you've taken our sins from us. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you've taken our sins from us. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts for a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you've taken our sins from us. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you've taken our sins from us. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts for a lifetime. Weeping may remain for the night, but rejoicing comes in the morning. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you've taken our sins from us. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you've taken our sins from us. So far as you've taken our sins from us. So far as you've taken our sins from us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Open the eyes of our hearts, Lord, that we will see your glory, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Open the
eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Yes, Lord, we want to see your glory, O God. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, ihanda na po natin ating sarili sa message na dadalhin ni Pastor. Pag-pray po muna natin si Pastor. Yes, Father God, hallelujah. Papasalamat po kami sa oras na ito, O Lord, at makakapakinig na naman po kami ng inyong salita na dadalhin ni Pastor Archie, O Lord. Lord, i-bless niyo po si Pastor, bigyan niyo po siya ng leading, guidance, and direction, and Holy Spirit para po maihayag niya ang inyong katuroan sa umagang ito. Panalangin din po namin, O Lord, na ang kanya pong ibabahaging inyong salita ay maging butil sa aming mga puso, O Lord, nang sa ganun po ay magampanan namin ang aming pamumuhay sa inyong panalangin, O Lord. Ito po ang aming samot dalangin, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po, isang mapagpalang taon. Happy New Year!
Purihin po ang Panginoong Diyos. Maganda ho ba ang pasok po ng taon? Amen, ano? Kaya dapat ho nakangiti po tayo kasi ang bagong taon po ngayon ay sagisag ng panibagong pag-asa. Ang bagong taon po ngayon ay nangangahulugang pwede na naman tayo makahingi ng tawad. Amen? Ang bagong taon no ngayon, nangangahulugan ho, pwede namin kayo makasama sa panalangin kada umaga. Amen? Praise God. Kasi napakasaya ho talaga na minsan hindi naman natin ako kompleto, pero pag may kalendaryo kayo, tapos nakikita nyo po, 2, 3 araw lang for 365 days na hindi kayo nakasama po dun sa prayer, talaga makakahugot kayo sa Panginoon Diyos ng pabor. Hindi kayo pababayaan ng Diyos Pwede nyo pong sabihin, Panginoon ako po'y nag-ukol ng panahon ko, hindi po sa isinusumbat ko, binibigyan nyo lang ako ng kalakasan, kaya kami nakakapanalangin. Pero may request po ako, ang unang request ko sana ang mga pamilya ko po maganda kalusugan nila for 2026. Amen ho ba yun? Pwede bang tugunin ng Panginoon ho yun, that we will have good health? Alam nyo po, kasabay po ng pagdiriwang natin ng bagong taon, kung napakinggan nyo po yung mga mensahe natin sa eulogy po, bagong taon, bagong buhay, panibagong pag-asa. Kaya po, bagaman ang ating mga kapatid, sila Pastor Megs po, nagdadalamhati sila, alam nila yung message nung unang-unang gabi na tayo nagpahayag. Ang message nun, ang regalo sa atin ng Diyos po, Happy New Year. Bakit Happy New Year? Mantakin nyo po kung kayo may nagdurusa ng dialysis at hindi na po kayo magdurusa kasi nandun na kayo sa piling ni Kristo, hindi ba Happy New Year po yon? Magsasabi lang po na ibang klaseng katuruan po yan. Yung pong hindi anak ng Diyos, kasi bawat anak ng Diyos, alam po natin lahat ng bagay na nangyayari, inalaw ng Lord po yon. Pinagtagpi-tagpi ng Panginoong Diyos dahil ang gusto niya po yung pinaka-the best sa atin. Everything works together for good talaga po, especially for those who are called by God, to those who love the Lord Jesus Christ. Kaya po, sa pagpasok ng taon, nabuo po yung ating tema, yung kasapatan kay Kristo. Pwede ko ba kayong tanungin, si Kristo ho ba'y sapat na sa inyo? O marami pa kayong hinihiling for 2026? Gusto ko tumama sa loto. Ay, wag ho, si Kristo ho, sapat na ho yan Amen po ba yun? Napaghuhuli kayo, ngumingiti ho kayo, Kasi pastor, bagong taon naman. Hindi natin kailangan yan, kapatid. Jesus Christ is more than enough. Ang gusto ko po, pastoro talaga, magandang bahay, walang masama. Pero, bigyan man tayo ng simpleng bahay, nangungupahan man tayo ngayon, Jesus Christ is enough for us. Amen? Sapat si Kristo sa atin. Alam niyo po, kaming mag-asawa, purihin po ang Diyos, wala kaming anak, sapat sa amin. Hindi na ho kami nag-iisip pa na, Panginoon, bigyan niyo po kami, okay lang po. Niregaluhan kami ng aso. Alam niyo, nagbakasyon kami sa Baguio ho. Nagkaroon ng aksidente, naipit ho yung paanong aso namin. Naubos na nga yung luha ko. Puputulin ho yung paan niya. Siyempre, aso lang naman yung pastor Ganun pala ho yun, pag napamahal ka kahit na hayop Sabi kasi ng Kawikaan 12:10, ang isang mabuting tao, nangangalaga sa kanyang hayop. Kaya ako naniniwala, pag mahal nyo yung mga aso ninyo, mahal niyo yung mga pusa ninyo, ano po yan? Kabutihan ng kalooban po. Kinakausap ko yung aso, pasensya na sabi kong ganon. Kasi, binakasyon ka na nga namin sa Baguio, mapuputulan ka pa ng paa, sabi ng ganon. Tapos nakita po yung biyenan ko, pinaghahalikan sa muka. Sana ganon yung attitude natin, na imbis na manisi yung aso, hinalikan. Parang ang sabi po ng aso, okay lang, nakasama ko naman kayo sa Baguio. Amen po ba? Hallelujah. Hindi natin inaasahan, bagaman may pagkakamali rin po ang magandang umaga sa mga taga SM Baguio.
sapagkat sira po yung inyo pong escalator talaga, laki ho nung siwang. Pagsubok yan no ho, dumarating Kaya po, sabi ko ang ganon, lalagyan na lang namin siya ng kahoy na ekstrang paa para makalakad po. Pero masaya siya kahit mawawala ho yung paa niya, no? Kasi na-infection talaga ho Pero anyway, sabi nga natin, ganun pa man, sapat na ho si Kristo Kaya naman palitan ng Panginoong Diyos po yung mga nawala po nating mga mahal sa buhay. Kaya naman po ng Panginoon na aliwin po tayo, no ho? Kaya nabuo po yung salitang kasapatan kay Kristo. Doon po sa Pilipos 3, 10 hanggang 11, nabuo po yung mga salitang kasapatan. Yung kapangyarihan ni Kristo, yung pong sa kamatayan ni Kristo, yung sapo doon, yung pa doon po na yung pong paghihirap ni Kristo, at saka yung tanging hangarin ko kay Kristo, yung makilala ko siya. Jesus Christ is more than enough. At alam niyo po kung bakit na mababagabag tayo, maraming pagsubok, maraming darating po na hindi natin inaasahan. Ngayon ko nga lang naalala yung December 29 po, kasabay pala po ng pagtawag kay Pastor Noli. Hindi po aksidente po yun. Ibig sabihin nung narinig ko kanina kay Sister Linda, kasi yung una nating senior pastor po, December 29 din siya tinawag ng Panginoon. Si Nanay Auring, December 29 din, Pero nakita nyo bang nalungkot si Sister Linda? Siyempre, kung minsan parang naiiyak tayo, pero we are very happy, we are very glad, kasi alam natin, magandang kalalagayan ni Pastor Noli ngayon, magandang kalalagayan ni Nanay Auring ngayon, magandang kalalagayan ang lahat ng mga kapatid natin na tinawag na ng Diyos. Bakit Sapat kasi si Jesus sa kanila. May kasapatan po kay Kristo. At kung tatanungin niyo po ako, Pastor, bakit ang Diyos po ay sapat? Sapagkat alam niyo po, si Jesus ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. At kung nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, dahil tinanggap mo si Jesus, at nasa iyo po ngayon ang karunungan ng Diyos, ano pa pong hahanapin ninyo? Kaya sa preaching po na ito ngayong umaga, pinamagatan po nating si Jesus ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Tayo po lahat ay yumuko. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa lahat po ng mga dumarating na pagsubok. Nagagala kami dahil ito po'y lalong nagpapatatag sa amin. Kapag nare-remind po kami na kami po'y nagkakamali, agad po kaming lumalapit sa inyo, humihingi po kami ng kapatawaran at nakakatiyak kaming hinugasan nyo na po ang lahat ng aming nagawang karumihan. At gayon din naman po, ikaw nagbibigay sa amin ng kalakasan. Tanging sa iyo nanggagaling ang kaligtasan, at gayon din naman ang kasaganahan, ang kapayapaan, at ang lahat po, Panginoong Diyos, ng pag-asa sa buhay na ito. Kaya nga, sapat na si Jesus. God is more than enough. Wala na kaming hahanapin pa. At sa contentment na ito, Panginoong Ama, lahat ng simpleng bagay na mararanasan namin, mga simpleng biyaya, o kaya po'y minsan hindi na napapansin po, is a call for celebration. It's always a call for thanksgiving. Bakit po? Alam namin, Panginoon, sapat si Kristo sa amin pong pangangailangan. Kaya maraming salamat po for forgiving us from all our trespasses. Karoon po kami ng mga pagkakamali rin. Pagpasok pa lang ng taon na ito, ang dami-dami na po naming nagawang mga masasakit na pananalita, mga naisip na hindi maganda, nalakaran po na wala po sa iyong katwiran. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa banal na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Pag ganyan ho kabagal yung palakpak po ninyo, mabagal ang blessings. Laksan nyo po yung palakpak nyo. Praise God. Alam niyo po, may talata sa Bible, na ang Diyos ginagamit niya yung mga tao po na masasabi nating walang karunungan, mga mangmang. Ginagamit ng Diyos po yung walang sinabi sa lipunan. Ang pinipili po ng Diyos yung mga tao pong mahihirap. Bakit ho? Nais ng Diyos ipadama na ang Panginoong tinanggap natin, siya yung kapangyarihan, hindi kayo. Siya yung karunungan, hindi tayo. Kaya nga sabi po ng kasulatan, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging kayo man ho ay Hudyo, maging kayo man ho ay Griego,
Si Kristo po ang kapangyarihan, si Kristo po ang karunungan ng Diyos. Pakita nga natin sa unang Korinto 1:24. Sabi po dito, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging ikaw man ay Hudyo o maging ikaw man ay Grego, sabi nga ho natin, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi pa ba sapat ho yan? Ano po ba yung kailangan nating makuha sa mundo na ito? Of course, kapangyarihan. Marami may gusto ng kapangyarihan. But Jesus Christ is the power of God unto salvation. May hahanapin ka pa ba? Marami po sa atin gusto natin ng maging marunong, maging matalino. Kaya nga tayo nag-aaral po sa paaralan para tayo po ay makagraduate. Pero sinong pinanggagalingan ng karunungan? Ang sabi po dito, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging ikaw man ay Hudyo o maging ikaw man ay Griego, si Kristo ang kapangyarihan, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Sino po ang kapangyarihan ng Diyos? Si Kristo. Sino po ang karunungan ng Diyos? Si Kristo. Tanong ko ho, sapat po ba si Kristo? Amen. Sa kanya na ho nang gagaling lahat. Power. Praise God. Hallelujah. Kaya, kung si Kristo po ang kapangyarihan, si Kristo pong karunungan, sa pagpasok ng 2026, God is more than enough. Amen? Alam niyo po, lahat ng pangyayari, wala tayong dapat sisihin eh. Kasi pinangyayari po ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Naalala ko po, kaunting kwento lang ako kasi kinausap ko yung aso eh. Uy, magbabakasyon ka ngayon. Sabi kong gano'n, kasama ka. Yun ho kasing aso namin na yun, natutulog sa gitna naming mag-asawa. Sa kama, ha? Minsan ho, umaalis na ako after ng prayer meeting po. Pupunta na ako ng school. Papalit ho yung aso dun sa kama. Siyempre, nakatalikod si Sister Marlene. Akala niya, ako pa rin yung inaakap niya. Pag-akap niya ng ganun, bakit puro balahibo ito? Ganun ka-close po sa amin yung aso na yon. Kaya nga, nung sinama namin, kinausap ko, oy, kasama ka sa Baguio, tuwan-tuwa yung aso. Kasi aspin po siya, mahilig po kami mag-aalaga ng aspin. At naisalba po namin yun mula po dun sa, kakatayin na ho dapat yun Oo. Naisalba sa amin, kahit na nagbulag-bulagan na lang kami, sabi po na nagbenta sa amin, ano yan, Labrador yan. Ang liit ho nung kamay, Labrador. O sige, anyway ho, bili na lang ho namin. Kano yung Labrador nyo? 2.5 ho. Di binili na ho namin. Pero nung lumalaki siya, aspin po siya. Talagang aspin. Ganun kamahal ho ni Sister Marlene ho yun. Trinain po yun sa dog school. Nag-enrollment po yun. Nag-enrollment. Marunong kumatok sa pintuan, marunong pong humiga sa kama, at tagilid ho, pagka meron kayong pinagbabawal na gamot, alam niya. Kaya pag lumalabas po yon, yung mga tricycle driver ho, naglalayuan sa kanya. Lalo na pagka dinadala po ng papa ko. Kasi minsan ho, may bit-bit sila. Alam mo nung aso, uupo yung aso. Ano siya trained dog po siya Pero sa hindi naman namin inaasahang pagkakataon na talagang lumusot yung kamay niya Of course, talaga may pagkakamali po at may usaping legal na rin naman hong nangyayari ngayon. Kasi may sira ho yung may siwang ho, pumasok yung kanyang paa. Alam nyo, drama ho yung nangyari talaga dahil karga-karga ho ni Sister Marlene, tumutulo yung dugo, parang gripo. Alam nyo, hindi kami tinulungan, wala man lamang hong, binidyo pa kami. Binibidyo pa ho kami, siguro ibablog nila kami, ganun ho. Tapos talagang, doon ko nakita yung pagmamahal ng misis ko doon sa aso. Kaya nga sabi kong ganun, sorry sabi kong ganun sa kanya kasi binakasyon ka lang namin, naputulan ka pa ng paa. Pero sabi naman ng Panginoon, nung aking ginawa itong kasapatan kay Kristo, God is more than enough. Kaya po nung tayo po'y pumupunta sa pakikiramay kay Nanay Aurin, mabigat yung kalooban ko Kasi, di ba, namatayan na nga tayo, tapos ganun pa yung nangyari. Oo, ganun yung nangyari. Sabi nga nung iba, Pastor, aso lang naman. Hindi, pagka kayo kasi yung minahal nyo yung isang alaga ninyo, sakit.
Amen po ba? Kayo ho ba mahal nyo yung mga alaga nyo? Pero siya po'y nagpapalakas na. Dati nga ho, nung ako'y nirigaluhan din ng manok, aalagaan ko po yung manok nung nagkasal po ako sa Puray. Sabi kong ganun kay Marlene, ito na lang katabi natin. Wala pa kaming aso ho nun eh. Siyempre, yung manok naman, ginawa talaga ng Diyos na pang-ulam po yun. Nung tinatanong ni Sister Marlene, nasaan yung alagaan nating manok habang kumakain siya ng tinola? Sabi ng tatay po ni Marlene, ayan na yung aalagaan nyo. Magulgol po ng iyak si Marlene. Bet hindi nyo sinabi sa akin, pero masarap yung tinola, sabi niya. Inubos naman ni Marlene yung tinola. Alam nyo, minsan nakakapagbiro lamang tayo, no, ho? Pero may mga pangyayari po na, maliit lang yan, di baliwala lang yan, pastor. Pero minsan talagang humihiwa sa puso natin, ano ho? Pero ang assurance po ng Panginoon, siya po yung kapangyarihan ng Diyos. Siya po yung karunungan ng Diyos. Pag hindi ko na maintindihan kung bakit nangyayari na yon, lumalapit na lang ako sa Diyos. Ikaw yung karunungan, Panginoon eh. Ang pag-iisip mo, hindi ko pag-iisip. Yung gawi mo, hindi ko gawi. Alam niyo po, pinaramdam sa akin ng Panginoon, nung time na yon, napupunta po kami ng La Trinidad, may nahulog po na pine tree na talagang winasak yung mga sasakyan. May mga nangamatay po nga po yata doon. Hindi ko po sinasabing kami po yung mamamatay, ano, pero pinaramdam ng Diyos, dinilay ko yung trahedyang mangyayari sa pamilya ninyo. Kaya lumuhod ako sa Panginoon, salamat Lord. Kasi baka yung buong van, kung nasan kami naroon, babagsak yung malaking puno, kasi yun yung ruta na pupuntahan namin sa pagkakataon na na-injured yung aso namin at hindi na ho kami nakatuloy doon. Baka may magandang plano ang Diyos para hindi kami maaksidente. Ang karunungan ng Diyos o kasi hindi natin karunungan. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin kapangyarihan. Minsan may mga bagay na, ba't nangyari yun, Panginoon? Pero inaalaw yun ng Diyos kasi may itinuturo po siya sa atin. Amen po ba? At ang una pong ipinapakita ng Diyos po, bakit sapat si Kristo? Biro mo, walang pangalan na sa langit po. Si Muhammad ho ba makakapagligtas? Mga kapatid naming Muslim ha, ang dami kong kaibigan Muslim, mahal na mahal ko po kayo. Pero si Muhammad ho ngayon natutulog po sa kanyang kamatayan. Mga kapatid ko pong Budi, si Gautama, si Siddhartha Gautama ho, tulog ho siya ngayon. Dahil namatay po siya. Pero kaninong pangalan lang ibinigay po ang kaligtasan para maging sapat po ang pananalig natin kay Kristo? Unang-una, ang sabi po dito, ang kaligtasan ay kay Kristo. Kaya sapat po sapat. Sabi ng Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kaya malumbay man kayo, Lord, nalungkot ako. Pagka nalulungkot ho kayo ng ganon, siyempre emotional ka ho Pala na kung mahal mo yung isang tao, mahal mo yung isang hayop po. Pero yung assurance po, we have been saved by God Wala ho sa ibang pangalan, wala sa ibang kaparaanan. Kaya ito po, maging mga kaibigan ko, right, talaga sa kanila pong harapan sinasabi ko, mahal kita ha, member ka ng Church of Christ, member ka ng Iglesia ni Cristo, pero mahal na mahal kita. Wala tayong pagdidibatihan pero wala sa pag-anib mo sa church, paprangkahin kita ang kaligtasan. Sabi nung isang kaibigan ko na Sabadista, hindi kailangan kasi natin na gumawa mabuti, sundin natin ang Sabbath day. Sabi ko po, si Kristo ang Panginoon ng Sabat. At hindi natin magagampanan nga ho yun. Kasi ang kaliit-liitan ho na kautosan ng Diyos na hindi natin tinutupad, pagsuway po sa kabuuan ng kanyang kasulatan, ang sabi ng Biblia. So even your good works, hindi ka maliligtas. Pero pag ating ibinigay yung pagtitiwala natin kay Kristo, gaya ng sinasabi ng Gawa 4:12, bakit ho sapat si Kristo? Sa Kanya lamang. Exclusive yan. Di po pwedeng sabihin, nasa amin ang kaligtasan. Bakit ho? Nandito ang Church of God. Nasa amin ang kaligtasan kasi miyembro kami ng Church of God. Nasa amin ang kaligtasan kasi kami ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kami ang miyembro ng Mormon Church. No. Ang sabi ng Biblia, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas.
Kaya sa church po na ito, tinuturo ko po. Kami mga pastor, ordinary lang po kami. Pagbabaho, pantay-pantay kakainin natin. Pagbabaho, pantay-pantay tayo. Wala po masasabi na, ito na ang dakilang sugo. Kamayan na natin si pastor, pwede na akong mamatay, nakamayan ko na siya. Kilabutan naman po ang bawat mangangaral ng Biblia na magsasabi po nun. Kasi ang pinaka-importante po sa buhay ng tao, hindi ho yung mangangaral, hindi po yung pastor. Ang pinakamahalaga po, natagpuan nyo ang kasapatan po kay Kristo. Amin po ba yun? Sapat na sapat si Kristo. Ang mga tagapangaral ho dito, nagga-guide po. Pero hindi kami perpekto. Hindi kami dapat sambahin. Hindi kami dapat luhuran. Hindi kami dapat sabihin dakila. Wag nyong sasabihin, maski sa prayer po, pinapanalangin namin ang dakila. Isa lang ang dakila. Pinagpe-pray po namin ang amin pong mahal na pastor. Pwede ho yun. Pero higit nating mahal si Kristo kaysa sa pastor. Amen? Pag nakita-kita ho tayo sa labas, siyempre ho pwede tayo magbatian, ano ho? Pero mga kapatid, kung ano ho yung kinagis na ninyo, nakasakay kayo sa jeep, nakita nyo nakasabit ako, okay lang. Tao rin ako, sumasabit din ho. Huwag nyo na akong paupuin dahil makakarating din ako sa paroroonan ko. Dati may mga kapatid po tayo, kitang-kita po nila, nag-aabang ako ng jeep, no? Sabi nila, Pastor, sumakay ka na po sa amin. Bagong-bago po yung kotse. Ay, hindi na po, putikan po ako Madudumihan ho yung sasakyan ninyo. We are nothing special. At doon ko nadadama po yon, pag naililift natin po si Kristo, nagiging sapat po ang pangalan ni Kristo sa atin, sapagkat walang ibang pangalan na matatagpuan natin, sukat ipagkaligtas ng tao, kung hindi sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kaya wag ko kayo lalapit sa akin, Pastor, may ikukumpisal po ako. Alam niyo po, hindi biblical po yun na mangungumpisal ka po sa isang pinuno ng church. Di ba dati sa pananampalataya natin, kailangan nyo pa po na magkumpisal? Anong sabi po ng 1 John 1:9? If we confess sino po yung faithful and just? Si pastor, si father? Hindi ho. If we confess our sins. Sabi po kasi nung isang kaibigan ko, ikaw ba nagkukumpisal ka? Saan po? Sa pare. Hindi, direkta na ako kay Kristo. Ay, hindi sasagutin ng Diyos. Kasi dapat may dadaanan ka pa, yung mga lingkod niya. I don't believe so, no? Na ganun po. You can go directly to God. Ito nga ho, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa tao upang tayo po ay maligtas. Kaya sa pagpasok ng 2026, assured. Amen po ba? Hindi ho masamang magpa-insurance kasi hindi natin alam ang magaganap. Alam niyo ho ba na nagkaroon lang kami ng kaunting technicalities, dahil yung insurance ho ng aso, naka-insured yung mga aso namin Ang insurance ho niyan, 4,500. Pag in-insure nyo po yung aso, lahat na ng gastusin, mga 100,000, okay na po yon. Pero sabi ko nga sa Panginoon, talagang purihin po ang Diyos. Alam niyo po kung bakit? Ganun talaga yata ang hospital ng mga aso Sabi kong ganun, pagkita ko ito na po yung mga kinain ng aso nyo, 11,500 na po. Yung dextrose po, ganyan. Yung operation niya abot ng 50,000 Pero natutuwa po ako, kasi pera lang ho yun Kikitain mo yun di ba? Amen? Hindi kami nangangamba kahit na 50,000 po yun Bakit ho? Assured po kami sapat ho ang binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. God is more than enough. Kaligtasan mo nanggagaling kay Kristo Hindi po sa mangangaral, hindi po sa pagiging miyembro ng church. Pag lumapit po kayo, Pastor, pwede na ba po akong lumipat po sa CCF? Ay, ibe-bless kita. Bakit ho? Kasi mas malapit sa bahay namin. Hindi po madamot ang pastor dito na sasabihin, pag umalis ka ng Peace of Harvest, maimpyerno ka na. O mga kapatid na mahal namin ang kaligtasan kay Kristo wala sa iglesia ninyo, wala sa mga ngaral ninyo, wala sa kabutihan ng mga gawa ninyo,
wala po sa anumang sakramento dahil ang kaligtasan, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kaya alam niyo po, pag may nagtatanong sa akin, Pastor, pwede ba tayong kumain ng dinuguan? O basta lalagyan niyo ng puto? Kahapon ho kasi, nung nandun po kami sa lamay ng patay, ang sarap ng chicharon. Tapos yung chicharon, nung hinihain sa akin, sabi po ng biyenan ko, alis na tayo kasi may simba pa bukas, di ba? So binaon ko ho yung chicharon. Yung mga iba po dong hindi pamana ng palataya, ang sama ho ng tingin sa akin eh. Pambihira to, nagbaon ng chicharon, may suka pa. Dala-dala ko ho. Talaga hong first time ko lang makatikim, di na nga ako kumakain nun dahil masama eh. Ayun. Kaya ako pinagpapawisan ngayon, sakit ng paa ko ho ngayon. Praise God. Hallelujah. Pero nakatayo pa rin po ako ngayon kasi sapat si Kristo sa akin eh. Amen po ba? Nananalangin ho ba kayong gumaling ho ang pastor? Nananalangin kayong gumaling yung pastor po eh. Kaya lang, naghingi po ako ng sorry kay Lord. Sorry po Panginoon, sarap po talaga ng chicharon ho kasi na mahangin eh. Kaya nung binaon ko po, habang bumabaybay, nakain ko. Ayan. So, consequence din ho na nagagawa natin kung minsan, mga bawal ho, kinakain pa rin natin. Nakalimutan ko, magpi-51 na pala po ako. Akala ko, teenager pa rin ako eh. May mga bagay pala, hindi na po natin pwedeng gawin o kainin. Pagka ho, nag-reach na tayo sa edad na, sabi nga ho nating, tumatanda na. Pangalawa ho, hindi lang yung kaligtasan eh. Kaya sapat si Kristo, may kasaganahan kay Kristo. Nung nakikita ko po yung billing, ba't ganon yung kinain ng aso 500? Bakit ganon yung dextrose ho? 1,500. Yung pagputol ng paa, 11,500. Lahat ho. Sabi nung doktor, kasi ang doktor po na aso namin, si Dr. Perns po eh. Yung sa Born to be Wild po eh. Ganon namin kamahal po yon yung aso. Sabi ni Marlene, bali wala, kinikita lang yan eh. Pero nakikita ng Diyos yung puso natin. O tingnan nyo ho, wala naman kaming worry po eh. Bakit ho? Pagka nawala, may pumapasok na kliyente. Pag gumastos ka, para halimbawa po sa isa mong mahal sa buhay, binabalik po ng Diyos ulit. Can we say amen? Umiikot lang po yun eh. Yung iba ho siguro, pababayaan na yung aso, hindi. Ganun ho namin kasi ho, kamahal. Maski ho siguro ho, makaampon kami ng pusa, talagang ganun namin kamahal, hindi namin ho pinababayaan eh. Pero nasa heart ko, by God shall supply all my needs according to His riches and glory through Christ Jesus our Lord. Bakit ho? Nanggagaling sa Diyos ang kasaganahan. Ang isang tao po, sabi ng kawikaan, na mabait at nagpapahiram sa mga mahihirap, pinagyayaman ng Diyos. Kaya wag ho tayo for this year, no? Ganun na naman tayo. Hindi ho. Open po yung ating mga kamay. Amen? Ang sabi po dito, buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos. Kanino ho nang gagaling ang kayamanan? Hindi nga maubos eh. At ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Anong sabi ng Matthew 6:33? Paano niya ibibigay ang lahat ng kayamanan? Unahin muna natin ang kanyang kabanalan, unahin muna natin ang kanyang katwiran, at lahat ng ito, gusto ko sana ho magkaroon ng trabaho for 2026. Seek ye first the kingdom of God. Bakit? Sa kanya nang gagaling ang kayamanan eh. Panginoon, inuna ko muna ho yung prayer bago po yung trabaho. Promotion ang kakaharapin mo, kapatid. Ang kayamanan ho nang gagaling sa Diyos. Panginoon, ito na lang ho talaga yung akin pong gastusin, pero I trust you, Lord. Kasi ang pagbibigay natin sa Panginoon, pagtitiwala po eh. Pero gusto kong pagpalain ng church nito. Nulog nyo ng ganun. Parang kayo ho yung yung babaeng balo. 2 beles na lang ho, hinulog niya pa. Pagkain niya na lang ho yun. Ano pong ipapalit ng ating Panginoong Diyos? Hindi maubos ang kanyang kayamanan at ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nakita mo ng gano'n, nag-i-increase yung bill. Binantatawag yung misis mo, okay na dad, may nagbayad. Kano binayad? 250,000. O kita niyo po. Ano ba naman yung nawala ho na 50, may nagbayad 250,000. Amen po ba?
Mabuti ho ba ang Diyos? God is good. And all the time? Hallelujah. Si Nanay Auring nasa langit na, pero yung mga una po naming mga fur babies po, bigay po nila. Si Pandi at saka si Coco. Yun po. Yung Pandi Coco na amin pong aso. Napunta po sa kuya ko yung kulay puti, napunta po sa amin yung kulay itim. Mas matindi ang pinagdaanan ho nun. Mga ondoy survivor ho yung mga yon, hindi ho ba? Kaya kung tayo ho may pangangailangan, Lord, hindi ko na po alam kung paano ho namin kukomputin ito eh. Trust God. Jesus Christ is enough. Ang kayamanan nanggagaling sa Diyos. Pangatlo, hindi lang kaligtasan, hindi lang kayamanan, pati po yung kalakasan. Hinang-hina na ako, Panginoon. Ganun pala ho yun, Sabi nga nung sister wife ko, nung habang siya po ngayon nasa Coronadal, at nasa General Santos po siya sa Mindanao ngayon. Nung binalitaan po siyang puputulin yung paa, nawala ho yung kanyang diskarte sa loob ng korte po eh. Nawala ho talaga. Excuse muna po siya. And then we prayed. Sabi kong ganon, ang kalakasan nanggagaling sa Diyos. Tapos ang ganda ng wisdom na binigay sa amin ng Panginoon. Tinetrain lang tayo, Dad. Aso pa lang yan. Paano kung nasa kalagitnaan tayo, limbawa, ikaw po nagtuturo ka sa klase, biglang may tumawag. O wag naman sanang mangyari. Sabihin ng ganon, Sir Jesus, yung asawa niyo po, nabangga, patay po ngayon. Hindi ho ba? Ano po yung magiging paghahanda natin? Dito pa nga lang napaluhod na kami kagad, napaiyak kami Paano kung yung isang mahal mo sa buhay, halimbawa po, yung biyenan mo, bigla pong binalita sa inyo, inatake, wala na, patay na. Pupunta kayo sa ospital para bisitahin. Guguho po yung mundo ninyo. Pero sabi nga dito, sa Philippians 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi yung kalakasan ng kalooban po, nanggagaling po kay Kristo, nanggagaling po sa Diyos. Kaya sinong paghuhugutan po ninyo pag down na down kayo? Walang iba po kundi si Kristo. Pagka wala na pong pag-asa, sino pong tatawagan ninyo? Walang iba po kundi si Jesus. Pag down na po kayo at wala ng pag-asa, God will make a way if there seems to be no way. Sino po yung daan? Ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Kaya wala ka ng ibang hahanapin pa po We prayed. Sasabihin nyo, si pastor naman, parang drama talaga, aso lang po yun. Hindi, parang siya anak na talaga Tsaka ko kasi masiglain yung aso po. Di ba magmula first floor po namin aakyat ng hagdanan nyo, second floor, third floor, fourth floor. Tapos pagbaba ko, hahabulin po ako. Ngayon, medyo alalay na ng konti. Medyo putol na yung niya yung kanyang paa po Tapos ngayon po, magda-diaper na siya kasi hindi na siya po pwedeng makalabas ng ganun-ganun po, di ba? So we prayed, Lord give us strength. Tapos alam niyo po yung wisdom, sabay na sabay kami na mag-asawa, Dad, hinahanda tayo ng Diyos. Paano kung ikaw ang mabalitaan ko habang ako'y nasa loob ng korte at sinabi, si pastor biglang inatake, patay na. O kaya biglang ikaw naman nagtuturo, sinabi, yung sister wife mo habang nagmamaneho siya sa Coronadal, nagmamaneho lang mo yung asawa ko doon Mula Coronadal, General Santos City, papunta ng Davao City Ilang oras yan? 8 hours, 9 hours, minamaneho niya po. Halimbawa, biglang binalita. Ngayon, nag-ring yung telepono ko, pastor, wala na po si attorney. Paghahanda lang yun. Kung dun pa nga lang sa aso, nagimbal ka na. Wala namang espiritu ang aso po. Lalong inihahanda ng Diyos ang mga talata na ito kasi si Kristo ay sapat na sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. Si Kristo po ang kaligtasan, sapat na sapat Si Kristo po ang atin pong kasaganahan, si Kristo po ang ating kalakasan, ikaapat po. Kaya po sapat si Kristo, ang sakit ninyo gagaling dahil kay Kristo Amen? Alam nyo po, kanina nung chinek ko yung pero hindi pa rin buo yung pag-asa ko, pero naniniwala ako. Bigla hong nag-message yung doktor.
Sabi nung doktor, bakit ganon? Natuyo yung sugat. Kasi nakaschedule na ho ay inaasahan ko na ho, kagabi putol na eh. Sabi pong ganon nung doktor, hindi ko maipaliwanag eh. Si Dr. Purge po mismo, born to be wild. Natuyo yung sugat. Kaya hinold ko muna yung pagputol sa paa. Amen po ba yun? Hallelujah. Si pastor naman, ang drama, aso lang. Under observation, hindi po puputulin yung paa ngayon. Sa ngayon, ha? Bakit? Biro nyo, pati sa morning prayer meeting, hiningi ko ng prayer. Tapos, nung 3 araw po, na sunod-sunod tayo na nagpipreach, parang ayoko mag-preach kasi masama po yung kalooban ko eh, masakit. Pero sabi ko, Lord, hingi naman ako sa iyo ng pabor. Wag na po sanang putulin kasi miracles can be done in the name of the Lord Jesus Christ. Sabi ni Dr. Purge, hindi ko alam bakit ganun eh, ba't natuyo? Kagalingan po, maski nung aso po, nanggagaling kay Kristo eh. Can we say amen? Sabi po dito, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, pinagaling tayo eh. Alam ng Lord, nasugatan yung puso ko eh. Nasugat. Pero sabi ko sa Panginoong Diyos, hindi ako pwedeng pigilan. Hanggang mamaya ho, kahit masakit yung paa ko, tutuloy namin ho, yung pagbabasbas kay Nanay Auring. Pwede pa ba ho nating masamahan mamaya? Can we say amen? Kasi 3 o'clock po yung cremation po eh, no? Actually, mas nakakaiyak yun, hindi po ba? Naiiyak din ako pag ako nagpipreach kasi buhay po nung tao yon eh, namahinga na. Pero, ang kagalingan po, nanggagaling po sa Diyos eh. I was not expecting na gano'n ang mangyayari. Kasi nga, sabi sa amin, puputulin na kagabi eh. So, natulog na ako, okay na Lord, okay na gano'n. Sino naman ho ba yung magsasabi ng gano'n na, hold mo na. Kanina ho, kaya medyo natuwa ako, sabi ko. Pero hindi kami nagbibigay ng pag-asa, nagtaka lang kami, natuyo. At pag natutuyo ng ganyan, wala mo nang putol. Sabi ko, good news po ba yun? Hindi ko alam bakit natuyo eh. Basang-basa na yung nung aso, natuyo eh. Baka umepekto yung mga gamot na binigay. Hindi ho yung gamot ang nagpapagaling. Ang nagpapagaling po sa pamagitan ng kanyang sugat, kayo ay pinagaling. Kasama yung mga mahal ninyo sa buhay, pagagalingin ng Diyos. Amen po ba? At gulong-gulo yung isipan naming mag-asawa. Parang, biro mo, nasa loob ng korte po si Marlene, humingi muna po siya ng break. Hindi na ako makapag-defend eh. Ako naman din po, kung napansin ninyo, noong mga nakarang araw, malungkot ho ako, hindi ako masaya masyado ho, parang nasa isang sulok lang po ako. Nawala yung kapayapaan namin eh. Pero ikalima, ibinabalik ng Diyos sapagkat nanggagaling sa Kanya yung kapayapaan. Amen? Ang sabi po ng 1:14-27, yung kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo eh. Tingnan niyo mga kapatid po natin, sabi ko nga ho, kitang-kita ko yung kapayapaan po sa puso ni Andrew, sa puso ni Pastor Megs. Medyo naiiyak siyempre si Elise, at saka yung kapatid ni Nanay Auring. Yung mga asawa po nila Pastor Megs, medyo emotional din sila. Pero makikita nyo po yung kapayapaan eh. Peace I give unto you, not as the world give it, give I unto you. In this world, you will have a lot of tribulations. Pero ang sabi ng Panginoon, mga galak kayo, sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Ang ganda-ganda ng sinasabi po ng 1:14-27, mga kapatid. Kapayapaan yung iniiwan ko sa inyo, yung aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Pagpalagay nyo na dumating sa pagkakataon, ang nakakonfine sa ospital ay anak ninyo. 50-50 ang kalagayan, humingi kayo sa Diyos ng kapayapaan. And the peace of God that transcends all understanding in Christ Jesus will guard our hearts and mind. Iingatan ng Diyos sa kanyang kapayapaan po eh. Kaya nung pinakita ng Panginoong Diyos, hindi pa tapos ang laban, pwede ka pang bumunot, nagpe-pray ka araw-araw eh. Nagpapasalamat po ako sa mga prayer circle natin po. Minsan tinatanong ako ni Sister Irma, pwede na ba tayo magsimula? Tatatlo lang tayo. If there are 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. Hindi ho madali ho kasi yung prayer para sa kabatiran nyo po. Ang klase ko po'y 7:00.
Tapos hindi lang po yun yung prayer, meron po kaming tinatawag na Intercessors Philippines. Kasama po mga senior pastors nagpe-pray. Kaya sa unang bahagi ng panalangin, umaalis na kagad ako. Tapos may panalangin po sa lahat ng mga senior pastors ng Marikina. Kami po yung nagsasama-sama rin po doon po sa internet, sa messenger. Pagkatapos siguro matatapos yung prayer. Minsan hindi na ako nakakapaligo. Minsan talagang eksaktong-eksakto no? Kasi 5 o'clock to 6, wala nang kain-kain, diretso na sa school. Pero ang kabutihan ng Diyos, hindi ako kailan paman na late. My heart is always guarded with the peace of God that transcends all understanding. By the way, ano man mangyari dun sa anak namin na aso minsan dadalhin ko po rito para makilala nyo po. Kaya lang po yung aso po, trained po yun baka po sabihin ninyo, si pastor naman. Meron kasing basket dito para sa pastor ko. Uupo yun doon. Baka ma-offend kayo pag nakita nyo, naku yung aso, nanghingi ng love gift. Ganun talaga ang training niya. At kakagatin kayo pag hindi kayo nagbibigay ng mababaho ng 1,000. Nakaupo po yun. Ganun talaga, hindi ako nagbibiro. Ganun ang training. May basket po, uupo yun. Para sa aking pastor. Hindi kayo nagbigay, habulin kayo, kagating kayo. Nagbigay kayo ng 1,000, ay pwede nyo isang hawakan. Kaya ako naiiyak Napakabuti ng Diyos talaga, no? Talagang yung kapayapaan po kay Kristo nararamdaman natin. Mamaya po, we will sing songs of jubilation para kay nanay. Amen? Kasi hindi tayo nalulungkot mamaya. Sabi ko nga ganun kung tayo po ay makapanalangin, may magandang panahon, pag-pray po natin, magkita-kita po tayo doon. Si Yahweh ba sapat na sa atin? Ang Diyos ba is more than enough? Sabi po sa isang talata bilang pangwakas, napakaganda. Sana i-meditate nyo, kabisaduhin nyo po ang Psalms chapter 16 verse 5. Sabi dito ni Haring David, ikaw lamang, kayamanan ba? Hindi. Yung kasikatan ba? Hindi Magandang trabaho, bilyonaryo ka, 40 sports car mo, hindi Ang sabi po ni David, na lahat ng bagay niya na experience niya, buong kayamanan ng mundong ito, buong karunungan ng mundong ito. Ang sabi po ng conclusion natin, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko ay iyong ibinibigay. Ang kinabukasan ko ay nasa iyong kamay. Sabi ko, hindi natin alam po for 2026 anong mangyayari. Pero nasa kamay ni Yahweh ang ating kinabukasan. Hindi natin alam yung mga pangangailangan natin, pero lahat ng kailangan ko ay iyong ibibigay for 2026. Tayo po'y tumayo, palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po lahat ay yumuko. Mabutit dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat sa umaga po na ito, naganap po ang iyong mga salita. Si Kristo po ay sapat para sa amin. Kasapatan kay Kristo 2026. Sapagkat si Kristo ang kapangyarihan, si Kristo ang siyang karunungan ng Diyos. Ano pa po ang hahanapin namin kung siya po ang kapangyarihan? Ang lahat ng kayamanan, ang lahat ng kagalingan, ang lahat po ng kasapatan, ang lahat po ng kaligtasan, ang lahat ng kapayapaan, siya po ang pinanggagalingan. Panginoon, si Kristo po ang karunungan ng Diyos. Ano man po ang aming natapos, ano man po ang hinihiling namin po na wisdom, Panginoon, hindi namin makakantan kung hindi po ipagkakaloob ng Diyos sapagkat si Kristo ang karunungan ng Diyos na sinasaad po sa inyong banal na salita. Si Kristo ay sapat sapagkat si Kristo po ang kaligtasan. Si Kristo po ay sapat sapagkat si Kristo po ang kasaganahan. Si Kristo po ay sapat sapagkat si Kristo ang aking kalakasan. I can do all things through Christ who strengthens me. Si Kristo ang aking kagalingan. Panginoon, hindi makukuha ng gamot ang mga sakit na ito. Pero may mga nananalangin. And Jesus Christ is my healer. Si Kristo ang aking kagalingan. Si Kristo ang aking kapayapaan. Magulo ang mundo na ito. Binabagabag kami ng mga depresyon, discouragement, pangamba. Pero kapayapaan ang ibinibigay sa atin ni Kristo, hindi ng kapayapaan ng mundo na ito,
kundi kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Sabi ni Haring David, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko ay iyong binibigay. Ang kinabukasan ko ay nasa iyong kamay. Muli, Panginoon, maraming salamat. Kasapatan kay Kristo 2026. Purihin nawa ang pangalan ng Diyos. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Tapos na. Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that this is done, you tore the veil. You made a way. When you said that this is done. Purihin po ang Panginoong Diyos sa dakilang pribileyo po na ito na muli po nakaabot tayo ng 2026 and for the first Sunday po of the month ay tayo po ay makakaalaala po sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pag-inom po mula sa saro bilang tanda po ng kamatayan ni Jesus at ng kanyang paghuhugas ng lahat ng ating nagawang mga kasalanan. Kaya mga kapatid, at sabi ko po, it's a privilege kasi may mga kapatid nga po tayo na tinawag na ni Lord ng 2025, but it's a brand new year. Sana wag tayo makakalimot na alalahanin palagi ang ginawa ni Kristo sa krus po ng Kalbaryo. Ngunit ang pag-alaala po na ito may kalakip po na responsibilidad. Sana po, bago natin isagawa ang mga bagay na ito, ay naihingi po natin ng tawad sa Panginoon ang lahat ng ating nagawang mga pagkakasala. Kaya po bago po tayo tumungo sa banal na gawain na ito, magpasaliksik po muna tayo ng mga ilang minuto po para i-confess natin
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Tayo po yumuko at sumandaling manahimik po. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Hawakan po natin ang lahat ng mga tinapay. Sabi po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon na siya ko namang ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay. Siya'y nagpasalamat at kanyang pinagpira-pirasoyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Purihin po ang Diyos. Sabay-sabay po natin kain yung tinapay. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ngayon naman po, hawakan natin ang mga baso at saro. 2,000 taon na po nakakaraan, si Kristo po ay nagtigis ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Naganap po ang salita ng Diyos sa Hebrews 9:22 that without the shedding of the blood of the Lamb, there is no remission or forgiveness of all our sins. Sige po, hawakan natin ang lahat ng mga saro. Ang sabi ng Biblia, matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo mula sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Maranatha, Lord Jesus. Purihin po ang Panginoon. Sabay-sabay po nating inumin. Maraming salamat sa kapatawaran ng aming kasalanan hanggang sa muli mong pagparito. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Papuri po sa Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Ngayon po ay ating pong hahandugan ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating pong mga tithes and offering. Sige po. Habang inihanda niyo po ang inyong mga offering, pangunahan ko po kayo sa isang panalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to thank you, God, for the privilege and opportunity na kami, Panginoon, ay makapagbigay ng bahagi ng aming mga kinita. We thank you, Lord, for your grace is always sufficient and your power is made perfect to our weaknesses. Truly, Lord, you are more than enough in everything sa lahat ng aspeto ng aming buhay. You are our good shepherd. We lack nothing. You are our great provider. Lord, sa aming pong pagbibigay, patuloy po namin panalangin na gawin niyo po, Lord, na aming puso. Ang broken, akong cried heart, Panginoon, upang aming mga kaloob sa umagang ito ay maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Aming pong panalangin, Father, tinataas sa inyo ang mga kaloob nito na maging useful sa paglago at pagbabahagi ng iyong salita, patuloy na maging matatag ang iligisang ito bilang kasangkapan niyo po, Panginoon, to accomplish your purpose, to gather more souls, Father God. Sa lahat po ng mga magiging daluyan ng iyong biyaya at papapala, mga trabaho, negosyo, we just pray, Lord, for wisdom, knowledge, Panginoon, sa bawat isa, favor po sa mga kapatid po namin
na may negosyo, magtatrabaho, strength and wisdom ang aming panalangin. Maraming salamat for opening the windows and doors of blessings na inyo pong ibubuhos sa bawat isa sa amin. Alam po namin, Lord, ang lahat ng ito ay magagamit po para po yung sa kalwatian lamang. Father, this is our prayer in the mighty name of our Son, our Lord, our Savior. In Jesus Christ's name, we pray. Amen at amen. I come before you today, but there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. As usual, dadako na po tayo sa mga nagdidiwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. So, happy birthday po kay Sister Jean Palomar. Saka Sister Jocelyn Aduca. O January 10, si Sister Miss Kakabakang, Sister Corazon Magno. And then meron tayong happy anniversary. Wala po sila ngayon dito, si Brother Andrew and Sister Vicky Bisda. So yung lahat po natawag o yung mga representative, pwede pong tumayo sa harapan, ipagpipray po natin sila, O Lord. Sige po. Mga nagdadaos po ng birthday, wala po. Si Mishka. Sige, pag-pray po natin. Yes, O Lord, hallelujah. Nagpapasalamat po kami, O Lord, sa inyo dahil binigyan niyo po uli ng another year si Mishka sa kanyang buhay, O Lord. Panalangin namin, O Lord, na gabayan niyo po siya sa kanyang pag-aaral, O Lord. Ganon din po sa kanyang magiging plano sa kolehiyo. Panalangin din namin, O Lord, na ang desire ng kanyang puso ay inyo po ipagkaloob. Ganon din po, Lord, pinapanalangin din po namin si Sister Brother Andrew, Sister Vicky Bista, although nag-celebrate po ng kanilang anniversary ngayon. Pinapanalangin po namin sila dahil alam po namin na meron po silang kapighatian dahil sa pagpanaw po ng kanilang ina na si Mima. Lord, alam po namin na kayo po ang mangunguna sa buhay nila sa taon na ito. Bigyan po ninyo sila ng kalakasan, direksyon, at patnubay para mapagtagumpayan lahat ng pagsubok sa papasok na taon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak si Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. So yun po namang mga schedules natin. No? Bago po magsimula ang ating service ng linggo, kada 9:30 po meron tayong Bible study. So next Sunday po, ang magkakanda po ng Bible study si Brother Francis Cariaga. And then ang presider po natin si Brother Greg.
Ang tithes and offering si Sister Linda. And ang flower bringer po ay ang Talag family. So yun po namang schedule natin kada linggo. Meron pong Bible study. Join us do sa ating Bible study. Every Wednesday po yan at 7 o'clock sa Facebook page. And meron din po prayer meeting every day, 5 to 6 a.m. every Friday, Saturday, and Friday, Saturday, and Monday po, 8 to 9 p.m. Ganun din po sa Facebook page at saka inaanyahan po ang lahat na sumama sa prayer circle. Kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor para sa reminder at saka po sa prayer and benediction. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Sa mga nagnanais po mamaya, 3:00 po, sa Loyola Memorial Park, Chapels and Crematorium Services. Pagka pininyo po doon sa Chapels and Crematory Services, kasi kay-cremate po si Mima, pwede po pag may time po kayo, but you are not obliged po, no? Kung may mga lakad kayo, okay lang po. Pero kung gusto nyo po na, siyempre, makiramay din, para palakasin yung kalooban po. Ito po yung talagang sa lahat ng services na ginagawa namin, pinakamalungkot po ito yun pong ililibing o kaya ike-cremate. Kailangan nila ho yung kalakasan po natin. Sige po mga kapatid, tayo po ay yumuko. Maraming salamat po sa kasapatan ng iyong mga salita. Lalabas kami ngayon, Panginoong Diyos, ang mga simpleng bagay, simpleng pagkain, simpleng kaligayahan, simpleng pasyal, lahat po mag-uumapaw ngayong 2026 ng buong pasasalamat, ng buong kagalakan, ng buong kasiyahan. Kasi alam namin, Lord, sapat ka na para sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat din po sa katugunan mo ng mga prayer. Indeed, by your stripes, by your wounds, we see your miracle. Namamangha kami talaga, Panginoong Ama. Lalo na po sa kapayapaan na binibigay mo sa aming mga kapatid, sa buong Bisda family, at sa lahat po, Panginoon Diyos, ng makakasama mamaya, taos-pusong pasasalamat sa iyo sa kanilang pagdadalamhati. We are there to give comfort. Naroroon kami, Panginoong Diyos, upang akapin sila, pagpalain sila, at patuloy palakasin ang kanilang kalooban sapagkat tinawag mo kami bilang magkakapatid kay Kristo. At sa amin pong iba po, uuwi na po, may mga lakad. Lord, I pray right now, nagagabayan mo po ang kanila pong mga landas. Ingatan niyo po sila at patuloy ilayo po sa anuman pong mga aksidente. At ang panalangin po ni Moses, Lord, ito pong pinangahawakan namin, makapangyarihan at nagaganap sa buhay ng bawat isa. Bibitawan ko po muli sa lahat ng mga kapatiran, maging ang nanonood po sa Puray, nanonood online, tanggapin nila ang kapangyarihan na ito. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kaming lahat ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. At ang isa pong panalangin ni Haring David, makapangyarihan, epektibo po, bibitawan ko po sa bawat isa ngayon, Panginoong Ama, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Muli maraming salamat, Ama. Kasapatan kay Kristo 2026. Purihin po ang Diyos. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Muli po natin awitan ng ating Panginoon. So great is the Father's love, as far as the east is from the west, so far as He's taken our sins from us, as high as the heavens are above the earth. So great is the Father's love, as far as the east is from the west, so far as He's taken our sins from us. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts for a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning, as
is from the west. So far as you're taking our sins from us. As high as the heavens, as high as the heavens are above the earth. So great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking our sins from us. So far as you're taking our sins from us. So far as you're taking our sins from us. God bless us all. Hallelujah.